Hi everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 12:1 and 2. So the topic for today is all about a visionary model. So patungkol to kay Abraham na pinapunta siya ng Diyos sa kanyang land at mainutos sa kanya ang Panginoon. The Lord has said to him, "Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nations, and I will bless you. I will make your name great, and you will be blessed." So, sinabi ng Panginoon kay Abraham dito na, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay pagpapalain, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So the first teaching sa verse na to is visionary role models for your family. Napakahalaga bilang isang member ng family, lalo-lalo na bilang isang ama, ay magandang maging visionary tayo. Meron kang nakikita, meron kang vision. Kapag ikaw kasi yung isang taong visionary, na meron kang nakikita, meron kang napupuntahan, and yung vision na yun yung nagli-lead sa'yo at sa family mo. Kung ano yung gagawin ng family para sundin ka nila. Napakasarap sumunod kapag alam ng pamilya na kasunod-sunod ka. Kapag alam ng pamilya mo na you lead by example to them. So, maganda na ma-practice natin, lalo na sa mga tatay, na maging visionary tayo. Na meron kang plano sa pamilya mo. May vision ka para sa pamilya mo. Nakakalungkot sa isang tatay na walang vision sa family kasi wasak yung buhay. Hindi alam kung ano yung tamang direction na pupuntahan. So, ikaw bilang tatay, bilang leader ng family, dapat meron kang ability or pwede mong i-develop tong pagiging visionary. Lagi ka dapat may plano. Kasi ito yung mag-guide sa'yo at sa pamilya mo dun sa pupuntahan nyo bilang isang buong pamilya. And katulad ng pinagawa ng Panginoong Diyos kay Abraham, walang kaalam-alam si Abraham sa plano ng Diyos. Pero sinunod niya kung ano, nagpa-under siya sa kung anong plan ni God. Same thing din ang Panginoong Jesus natin. Nagkatawang tao siya. Pinakita niya bilang isang tao, ano ba talaga yung pagiging tao na sumusunod sa Diyos Ama. Yung pagiging followers ng Diyos Ama na ginawa niya yun kahit na pwede naman siyang wag sumunod kasi Diyos din siya, pero nagpa-under siya sa kagustuhan ng kanyang ama at pinakita niya kung ano yung tamang pagsunod na ginagawa dapat bilang isang tao. So kapag ikaw leader ka, masarap kang sundin kapag nakikita ng mga tao na tama yung ginagawa mo at kasunod-sunod ka. Nararamdaman ng tao yung puso mo na kapag ikaw yung sinunod nila, alam nila tamang direction yung pupuntahan nila. Same thing din sa family. Buo yung pamilya, maganda yung direction ng buhay ng bawat isa kapag lalo na yung naglilig dun sa pamilya. May tamang direction, may tamang vision kung ano yung pupuntahan, kung ano yung direction na patutunguhan ng pamilya. So, maganda na ma-practice natin to sa buhay natin bilang a visionary model. Kasi the first basic unit of the society is start from the family. So, why not na umpisahan natin sa pamilya natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi bilang followers of Christ, dito na pa-practice kung nasusunod ba natin o ano yung dapat na pagsunod na dapat gawin natin para maging prosperous yung buhay ng bawat isa. Sabi niya ni God,
Kapag sumunod ka sa Kanya, kung anong gusto niya, kung anong plan niya, ikaw talaga ay magiging blessed, pagpapalain ka. Panghawakan natin yung verse na yon na binitawan ng Diyos na lahat tayo possible na kapag sumunod sa Kanya, magiging pagpapala. Pagpapalain niya tayo at magiging pagpapala. So, ibig sabihin, pag naging good follower ka, hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo, pagpapalain din. Kung ikaw is ma-practice mo sa buhay mo ang pagsunod sa Diyos, kung ano sa kagustuhan niya, maganda nun, masasakop mo madadamay mo pati yung buong pamilya mo. Kaya maganda na you are a visionary model at maumpisahan mo yon sa pamilya mo. Kung ngayon pa lang hindi mo alam kung anong direction ang pupuntahan mo, this is the right time para alamin kung ano yung plan ni God sa'yo. And have a visions according to God's will. Kasi hindi ka naman niya papahamak Tuturo niya sa'yo yung tamang direction. Ang gagawin mo lang, maging obedience ka. Ang gagawin mo lang, maging food follower ka. Kasi pag ginawa mo yon, hindi ka niya pababayaan. You will be blessed. And the people around you also will be blessed. Hope this simple devotion na meron tayo, matuto tayo, magawa natin at ma-apply natin sa life natin. Andiyan andito na yung Word of God. Binigay na sa atin yung manual na pagkasinunod mo, magiging tama yung direction ng buhay mo. Ang kailangan lang, kung ano yung gift na binigay sa atin, we have a vision, and every one of us has the capacity to visualize whatever it is that we want or God's will in our life. Kailangan mo lang sundin. Thank you everyone, and God bless.